pinapatagal ng gobyerno yung mataas na presyo. Kaya naman din ang pababae yan dahil napakaliwanag ng datos. Murang-mura po yung imported. Ganun, mga 45, 48. Yeah. Paglabas po ng bigas sa pier, bayad na yung taripa, 28 pesos per kilo lang. Siyempre may mga gastos pa. Mula sa importer, ipasa sa wholesaler at saka retailer. Pero 28, tapos 49, lagyan natin 49, 21 pesos yung ganda. Apat na to. Kaya yung dinadaing ng mga retailer na hindi nila kakayanin nung 49, baka ibig sabihin nun, yung pasa sa kanila ng mga imported sa wholesaler, mataas pa rin. Kahit na nagbura na yung inangkat. Ba't ganyan siya? Ba't ganyan? Fold lock ng ano ah. Ha? Ganito nga. Like this, diba? Tapos fold like this, then like this. Alright, sa mga late tuners, ang ating kasama mga kapuso live dito po sa Palatuntunan, si Undersecretary Jeffrey E.N.P. mga kapuso ng DICT. May hanging question si Wang sa'yo? Oo. Ano nga ba yan? Gusto ko na, una muna yung machine na parang radar na kumuha ng mapa natin 200 meters from the car na nakasakay siya. May paraan ba tayo para makontra po yun? Yung lidars na yun? Oo, meron. Pero you'll have to cover your... meron kasing mga parang para sa kumot. Na kailangan mo i-cover yung, yung base. No? So, i-cover mo siya, no? Na para pag nakita niya, napo-confuse yung... Kasi yung image yun na yun uses lasers. Napo-confuse yung... So yun yung pang-kontra natin, kumot. Kumot na. Parang ganon. Walang high-tech na May mga paraan. ganon din naman ako tayo. Certain very... Walang high-tech na paraan doon, Yusek? Hindi, yun talaga yung... Lagina. Kumot talaga, kumot talaga. Wait lang. Yaring Batangas pa. And FYI, lighters are 200 meters, ha? Pero pag binigyan mo ng telescope yun, umaabot ng 1 kilometer more. Seryoso? Bakit? Hindi pala biro yun, ano? Hindi, hindi biro yun. Doon ako nag-worry sa IMSI or IMSI. Yung IMC, Yusek. catcher Yung mo yan. nakakatakot kasi kung pwede na makuha pati yung mga data ng cellphone mo. Halimbawa, mayroon kang online banking app, pwede ba makuha yon? Yung iyong mga e-wallet app, yun lang nun, nakukuha din daw yung ganong data. Pati na-intercept ang mga messages Yung natin. ginagawa mo, ha? Okay. Bakit na yung paa ko? Gandang tanong yan. Sikat na Bakit sikat. to? Alam niyo, unahin natin yung definition. IMC catcher. Yan ang rinig ng taong bayan. Pero actually, maraming pangalan. Thank you. Ang pinaka-technical na pangalan yan ay fake base transceiver station or fake BTS. Yung iba ang tawag dyan stingrays. Isang device yan na nagmumukhang wifi na malaki. Maraming antena. Pwede rin gumawa ng, yung antena, regardless ko, pwede yung rectangular na puti, pwede yung mga ganyan katataas na mga patusok na ganyan. Yung Wow, nalalaglag na. si catcher, tama ka, o pwede siyang mag-intercept ng SMS message, pwede rin siyang mag-intercept ng calls. But let me be clear, no? In our current technical evaluation, it can only do so sa 2G or below. So, tingnan nyo yung cellphone. Pagka naka-LTE ka na, naka-5G ka LTE, na. 5G, 4G, or 3G. Hindi. Although there are rumors, which we have not yet confirmed, that there are some, pero multi-million pesos na ito, no? Na kaya yung 3G. Pero wala pang makagawa sa 4G, 5G, LTE. Yeah, okay yan. So, Tama yan. so yes, kaya niyang intercept. Kasi ang nangyayari, imbis na, halimbawa, yung itim na ore is 1 kilometer away from you. Eh, ikaw naman, simpleng tao ka, no? Kumakain ka lang sa isang fast food parang chain, naubos di ba? na. Biglang may van na tumabi sa'yo. Yung van na yon, ang nakasagap na signal, imbis na yung base station, ikaw. So, anong nangyari? Yung van, nakikita niya ngayon yung communication niyo. Yun ang trabaho ng isang base transceiver station.
Ano Okay. ang pangontra doon? Actually, napakasimple ng pangontra, pero mahirap implement. Oo, hindi Isa na lang ang isang pangontra. fold lang yan. Hindi. Isang fold lang. Ito Okay yung yun. discuss ko Fold mo lang ng minsan, hanggang sinasabi dito na sa dulo. nag-uusap kami ng telco. Oo. Kailangan na natin i-retire ang 2G. Kasi baka mamaya niya kapag Parang nilamig ko ng to. pansinin mo yung ano mo, yung telepono mo, minsan nagiging E pag wala ka signal. Yes, Yun oo. ang 2G. O hindi, mas mababa pa yun, Ang 1.5 yun. kuko ano sa akin. Minsan nag-G. Nag-GG. Nagiging E. Nasa signal yun. Nasa signal. Yun ang signal mo. Ibig sabihin, kahinaan ng telco yun, hindi ng telepono. Okay. O dahil sa Hindi naman- cellphone din. Hindi naman mahirap namang sabihin kayo na Mm-mm. telco. The reason bakit may 2G pa rin is because we lack 60,000 towers nationwide Mhm. just to reach the tower density of it. Mhm. Dahil kailangan natin ng more coverage, ang 2G kasi mas malayo ang Mhm. Kaya 2G pa rin. Parang ang watchtower na to ah. Kaya nga dapat pag-usapan namin yan. Hindi ko sinasabi Ano, bukas where's mangyari. mine? Bukas matatanggal ang 2G. Ayan na. Sinasabi ko lang, kailangan simulan natin Yung mga pag-uusap damit mo. kailan ang transition para matanggal ang technology na yan. Parang long overdue na itong Yes. usapan na to, Yusek. Tax Oo, yung saving. 2G 2000. Sa Pilipinas na 1 lang pa yata. Sa Pilipinas na lang ba may 2G? Hindi naman. Marami pa namang may 2G. Yeah. Pero sa tulad ng Parang my sa clothes is US, getting mas marami bigger, silang ah. 5G, Mm. 4G. So yun ang solusyon. Okay, ito lang napapansin lang natin habang nagdadaan ang mga panahon, gumaganda ang technology. Tumitindi rin ang mga scamming, Yes. tumitindi ang, di ba? Tumitindi yung yung paniniktik First niyo sa ng mga atin, tinupi kung mo ano-ano pa. maaayos, anak. Ang Pati yung endorsement o recommendation ng DICT is for all the agencies to have a cyber I think that's where we need to strengthen Yan. our capabilities. Create a framework and then give a direction. Tulad ng ginawa natin sa National Cybersecurity Plan, which is Executive Order 58 of the President. Hindi namin kaya yun kasi sa dami, nakita mo yung ganyan. Mhm. Sa dami, kailangan lahat tayo maging mas aware. In fact, sabihin ko na Sino rin, yung ibang nasa- Joel, ako nagbago na. Noong 2023, ang number one attack vector is ransomware. Mhm. Noong 2024, ang number one attack vector na ngayon ay info Ano stealers. ba to? Ano ang info stealer? Pag Mm. nag-type ka ng password, Oo. nakikita nila. Ay, di ba? Ikaw Oh ba? yeah, Ikaw ba? Roxy. Asterisk, 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 asterisk. Ito mismo yung... Kung ano yung prines mo sa keyboard? Talaga. Ay, Ano tawag dyan? Info stealers Info or stealer. keyboard loggers. ano ang pangontra ulit doon? Okay nang gumamit ng password. Yusek naman. Paano Yung may gagawin mo password doon? ka nga, Oh. vulnerable ka, hindi lalo na Kaya wala kang galing ang password. tanong mo. Oo. Nagiging ano na tayo ha? Lahat tayo gumagamit ng password, tama? Yes. Pero tingnan nyo, naisip na yan ng mga technology providers tulad ng Android para sa Samsung nyo, Oppo nyo, Opo. at saka ng para sa iPhone nyo. Ay, oo. Kasi ninyo, meron siyang save passkey, tapos bigla, hindi ka na mag-type. Diba? Mami, di ba one time marunong na ako Nilalagay na niya yung Yeah. password. magtupi? Mhm. Yun ang pangontra. Bakit? Galing mo Kasi nga. hindi ka nag-type. Yeah. Ang nakikita niya yung keystroke mo. Bakit So, ngayon di ba, hindi tinype na? ang password. Parang Papatuyo na lang ako. Ayun na nga, ang dami mo nang Pero na-fold. kung hindi mo ginawa yun. Yeah. Kasi nasa, Wala siya mananakot. Wala siyang mananakot. Because I Ano can, yung si kung because face recognition or fingerprint? I didn't fold a long time, right? Huwag na kayo gumamit ng password, mag-face recognition na lang kayo. Pero yung mga Hindi gagawin Lord, face recognition eh. bakit? Basta. May pinagtataguan ka, no? Paano yung mga low-tech na cellphone na, di ba, hindi kasing high-tech na mga kaya na Android at saka ng iOS. Walang meron pa bang- protection yun. At I think yung pinaka low-tech na mga phones, kaya pa rin yan through Ayos? Android. Yun nga lang man, Yeah. na kunin mo yung passkey mo from the list. Mm. I-click mo pa rin naman. Pero at least wala kang tinay. Kasi yung info stealers, ang tawag namin doon, keystroke loggers. Ibig sabihin, pag nag-keystroke ka, doon yung nakikita. And yung mga sinasabing hack recently, Mm-mm. hack Comelec, hack PCO, kung ano-anong lumalabas na mga. Actually, hindi talaga siya, well, it's still a hack, pero ang ginawa nila, nagbayad sila credit card, Mm-mm. tapos nakita nila yung listahan. Dito mo mga na lang. nanakaw na- Sa mga email yan eh. Hindi, no? Binayaran lang yun. Is Pagkatapos this mine? sinanap nila, okay, Yeah. gov.ph. Uy, gov.ph. Oh. Gov.ph.
Nakatakot Bro, kasi it's what marami say. na ng online banking, di ba, Joey? Ay, nako. At kailangan mo Minsan mag-iisip ng password magugulat mo. ka na lang. Oh, ba't naubos ang pera ko? Oo, yung paglalagay ng password intercept na pala doon. ng kanyang pass. Eh, di ba? Sa bank online, walang face Pero recognition. kung may OTP ka, at least nagbabago yung numero. Ayun, So okay. kahit maka-open yung password, Yun ang importansya ng OTP. pag login mo, hindi ako makalagin. Bakit? Kasi nagpadala ng text dun. Tapos ka na? At nagbabago yung numero na yun. At hindi naman hawak ng hacker yung text yung ano mo. Yung Sa'yo cellphone rin yan. mo, ano, sa pinapadala yung number mo. Anyway, naku, dami pa natin dapat pa ng pag-usapan. Well, we can do a part 2 of this, di ba? Yusek, okay na naman. Oo naman. Ay, hindi. Last huling hirit na lang. Ano ang latest doon sa text Is scam? getting Bakit ang taller. dami ang dami pang text Then scam? every using. Hindi pa ako nanggaling sa kung ano-anong online market at hinihingi na mag-ano daw ako, mag-home, work from home ako para sa kanila. Go na. Dad. Two things, no? Two things tungkol sa text scam. Yung first is, tama naman yung sinasabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, na sabi niya, I think Done we ka na should, po. think about proper authentication mechanisms. Ang nangyari kasi sa